Hello everyone, peace of Christ to all. Muli po tayo nagbabalik sa ating programa, Answering Islam Philippines. At meron na naman tayong sasagutin na kalokohan na naman ng isang Muslim ng pangalan ay si Mr. Bashir Sakaging. At dito ay ihahayag natin kung gaano ka low IQ yung kanyang mga sinasabi, hindi niya pinag-iisipan ang kanyang mga sinasabi dito sa video. At kung sino man ang naniniwala sa kanyang video na ito ay mga gulible lang, mga uto-uto, at mga hindi nag-aaral ng kasaysayan. Pakinggan natin ang kalokohan ni Mr. Sakaging. Alam niyo po mga kapatid, mga kababayan, ang solusyon sa lahat ng problema natin, lalo na ngayon, ang gas at yung oil, yung langis, nandiyan po sa Mindanao, nandiyan po sa Ligwasan Mars, nandiyan po sa apat na bayan na yan. Alin po yan? Nasa Cotabato. Nandiyan po yan. Nasa Sultan Kudarat. Nasa Maguindanao. Del Norte at Del Sur. Nandiyan po yan. Sa apat na yan. Diyan po, nasa ilalim po yan. Yung trilyon-trilyong halaga ng natural gas at ng oil, ng langis na yan. So, gets na agad natin ang punto niya. Nasa mga Muslim areas daw ang solusyon ng lahat ng problema sa Pilipinas. Pinalalabas niya, kaya Muslim ang katotohanan kasi nasa kanila ang yaman at solusyon ng lahat ng problema sa Pilipinas. Yung propaganda na Islam agad ang totoo. Yun ang kanya pinapapasok na nakatagong propaganda doon. Ang tanong, totoo kaya yan? Wala yun sa impormasyon na meron tayo. Hindi ang mga Muslim areas ang supplier ng petroleum sa Pilipinas. Hindi, kundi ang Palawan, ang isa sa mga largest petroleum producing field sa Pilipinas. So the argument is, hindi Islam ang solusyon para sa lahat ng problema ng Pilipinas. Kasi hindi Muslim areas ang nakapag-produce ng oil na ginagamit ng milyon-milyong mga Pilipino, hindi yaman ng mga Muslim. So Islam is false because it failed to supply the needs of all the Filipino people. Kundi yaman ng mga Kristiyano pa rin ang napapakinabangan na ng milyon-milyong mga Pilipino. So Christianity is still true, Islam is false. As of 2026, a large reservoir of oil has been discovered in Malampaya East sa Palawan mismo na mayroong 82 billion cubic feet of gas sa nasabing lupain. At ang Palawan ay isang Christian area. Again, Islam is false, Christianity is true pa rin, yaman pa rin ng Christianity ang nagagamit at napapakinabangan ng mga milyon-milyong mga Pilipino. Islam is false. Tuloy natin. Sa totoo lang po mga kapatid, mga kababayan, alam nyo, hindi sana ito magkakaroon tayo ng malaking problema rito. Kahit nagkaroon man ng crisis sa langis at sa gas, ang bansa natin ay mananatiling magiging walang problema kung sakasakali na ito po ay na-explore na po. Ito pong meron tayong kayamanan na napakaraming kayamanan dito sa ating bansa. Kaya nga, ang spekulasyon, ang sinasabi ng mga dalubhasa, ng mga taong pinag-aralan nila kung anong kayamanan dito sa Pilipinas, dito sa ating bansa, nakita po nila na mayroong kayamanan ang ating bansa na kung saan kaya niyang mag-supply halos katulad ng yaman ng Dubai. Totoo yun, ng Pilipinas ay mayroon talagang rich natural resources. I mean, Pilipinas hindi Islamic State Kamamaya ipapasok na naman yung false Islam mo. Again, Pilipinas bansang Pilipinas, pinaniniwalaan, totoo na mayroong rich natural resources, including ang oil. Kahit saan pa mang area yan, kahit saan pa mang field yan, walang ibang magmamanage niyan, hindi Islamic State, kundi ang gobyerno, ang Department of Energy. Sapagkat ang Department of Energy ang mamamahala sa lahat ng oil field sa Pilipinas, hindi Islamic State. Kaya walang kinalaman ng Islam mo dito, still Islam is false. Bakit Department of Energy? Department of Energy, dahil ito'y palatandaan na ang yaman ay hindi galing sa mga Muslim, kundi galing sa mismong bansa, sa mismong bansang Pilipinas, Republika ng Pilipinas, yaman ng buong Pilipinas, hindi yaman ng mga Muslim. Wala pang mga Muslim noong 13th century, nandyan na talaga yung oil resources na yan. Kaya stop claiming na Islam is true, Muslim ang kailangan sa problema ng Pilipinas, dahil lang nasa inyong area ang reservoir ng mga oil. Napakalawlaw na propaganda yan. Wala pa mga Muslim dyan, nandyan na talaga yan. Kaya nga, yaman ng Pilipinas yan Kaya nga inuulit natin, yaman nga ng Pilipinas yan. Hindi yaman ninyo. Dyan lang kayo nakatira.
Pero hindi yan yaman ninyo. Tsaka kayo mga taga Mindanao dyan, sinasabing mga Muslim, bakit kayo ba ang magkakaroon ng technology para yan ay maging supply sa buong Pilipinas? Technology ba ninyo ang gagamitin? Wala na mga technology eh. Saan magagaling ang technology? Siyempre, sa mga partners ng Pilipinas. It can be America. It can be other countries na influensyado ng Christian faith. Hindi naman sa inyo eh. Kasi kahit nga ang Dubai eh. Sino nag-impluensya? Sino ang tumulong sa Dubai para magkaroon discovery ng langis? Muslim ba? Hindi. Ang Amerika. Kaya Islam is false. Tuloy natin ang kamangmangan ni Sakaging. Katulad yan sa nangyayari ngayon. Ang gas ng iba-ibang bansa, hindi ba't hinuhutot ng US yan, ng Amerika? No? At alam nyo, may libro po ako dito patungkol po sa economics. Nabasa ko po yan. Kaya nila binomba ang Iraq, kaya binomba nila yung Libya, kaya nila kinukuha yung mga bansa na merong mga gas, na mayroong mga kayamanan para hakutin nila, para maging sa kanila, para kunin nila, nakawin nila. Kita nyo, pinatay nila si Saddam, pinatay nila si Gaddafi. Sabi nila mayroong mass destruction, gumagawa ng missile, no? Na kung saan mapaminsala para sa mga iba-ibang tao. Pero kabaliktaran yan, sila ang mayroon ng Amerika. No? Sila ang mayroon yan. Pero nung napatay nila si Saddam, wala silang nakita. Nung napatay nila si Gaddafi, wala silang nakita. Ang nakita nila doon, alam niyo kung ano? Yung mga kayamanan ng mga Muslim. Yun ang hinutot nila, yun ang kinuha nila. Grabing kalokohan itong tao nito. Inakusahan pang Amerika na nanguhuthot daw ng kayamanan ng mga Muslim. Grabe kamangmangan nitong tao nito. Malaking galit nito sa Amerika eh. Hindi mo ba alam na ang Dubai na siyang mayamang bansa, Amerika ang nag-impluensya para yumaman ang Dubai sa langis. Ang Amerika ang tumulong para makadiskubre ng langis ang Dubai sa pamamagitan ng Conoco Oil Company na nakadiskubre ng oil sa Dubai 1966 at tinulungan nila na i-manage ng Dubai ang oil sa kanilang bansa. Kaya yumaman ang Dubai dahil sa tulong ng Amerika ng Conoco Oil Company na dumiskubre ng langis nila. Hindi sila, hindi mga Muslim ang nakadiskubre. Amerika. Tapos akusahan mo ang Amerika na nanghuhuthot. Tinulungan nga ang Dubai, tinulungan nga kayo. Tinulungan nga ang mga ka-Abdul mo. Pambira ka. Mag-aral ka kaya ng history para mawala ang galit mo sa Amerika na tumulong yumaman ng Dubai sa langis. Hindi dahil sa Christian America. Islam is false. At saka ano yung pinagsasabi mo na pinatay doon ng Amerika sila Gaddafi at sila Saddam Hussein dahil lang daw sa oil para hututin doon ng Amerika ang oil ng Iraq at ng Libya. Ha? Pag-sure ba? Ayon kasi sa US and UK authorities, sinira ni Saddam Hussein ang kanyang weapons of mass destruction decades ago. Kaya nung in-invade nila ang Iraq, ang nakita na lang nila ay yung mga kasangkapan at mga supplies na ginagamit at sinira pa nga nila ito, proving na meron talagang programa si Saddam Hussein ng weapons of mass destruction. Napatunayan yan. Pangalawa, ang reason kung bakit si Saddam Hussein ay tinarget ng Amerika kasi supporter siya ng mga teroristang Muslim. Ganon din si Gaddafi. Ang reason kung bakit hinanting si Gaddafi ayon sa American authorities ay dahil si Gaddafi ay sponsored supplier at nag-aalaga ng mga teroristang Muslim. Bakit pro-terrorist ka ba? Sa bagay, hindi malayong maging kagaya ka kay Muhammad. Tuloy natin. Ito, ma-explore sana ito. Sana, inshallah, may sagawa na ito. Kasi 1997 pa po, nagkaroon po ng kasunduan ang Malaysia, ang Petronas, at ang gobyerno po natin dito. Ang gobyerno po sa pamamagitan po ng BARM, sa pamamagitan po ng mga namumuno dyan sa lugar po ng Mindanao, katulad po ng kinikilala po ng international law, yung MILF, no? MNLF, yan. Yan po yan sila. Ang kinikilala po ng international law. No, na kinikilala po na sila po ang nangangalaga diyan sa lugar na yan, no? Kaya sana katulad ng ginawa ni Presidente Duterte noon, kinausap nila yung mga kapatid nating mga Muslim. Nakita po natin, sinabi niya na ang may karapatan po talaga niyan diyan sa lugar nyo na yan, yung natural gas nyo na yan, yung oil na yan na nandiyan naka-preserve sa inyo, nasa ilalim ng lupa nyo, hindi ko pakikialaman yan. Sa inyo yan. Para sa inyo yan. Sabi ni Digong yan, hindi sabi ng batas. Kasi ang sabi ng batas, dapat ang pamahalaan ang magmamanage ng kahit anong oil field sa Pilipinas. Yun ang sabi ng batas. At wala namang nagawa si Digong para maging fully operational ang sinasabing oil fields sa Mindanao. Wala namang ginawa si Digong dyan eh. Sa makatuwid, tama yun, si Digong hindi makikialam doon. Pero yung gobyerno ng Pilipinas makikialam doon kasi yun ang nakalagay sa batas. At sinasabi mong kinikilala doon ng international law ang Moro Islamic Liberation Front. Well, hindi sila kinilala bilang mga may-ari ng oil fields dyan. Wala, hindi ganon.
kundi ayon sa United Nations, kinilala ang Moro Islamic Liberation Front o MILF bilang may autonomous region dyan sa Mindanao. May autonomous region, hindi may arig ng oil fields. Ang bihira, wala ka talagang alam sa mga pinagsasabi mo eh. I-review natin ano bang recognition ng United Nations sa MILF o Moro Islamic Liberation Front. Lalo na kung anong recommendation ng United Nations sa gobyerno ng Pilipinas. Reviewin natin kasi walang alam itong sa Kaging eh. Ganito ang sinabi ng United Nations Security Council para sa Moro Islamic Liberation Front at para sa gobyerno ng Pilipinas. Pakinggan ninyo. Statement 61. The Moro Islamic Liberation Front continues to guarantee that it will facilitate unhindered access to territory under its control for action plan-related activities and that its base commanders will be present during those activities. Ibig sabihin, gusto ng United Nations na hindi dapat manghinder o manghadlang ng mga lugar o mga teritoryo itong MILF. Lalo na pag may kinalaman na para sa ikabubuti ng pamayanan, ng komunidad. Ibig sabihin, huwag silang mang-ambush, huwag silang mangidnap, huwag silang mangikil, paraanin nila ang gobyerno, paraanin nila ang mga tao, na andoon daw yung kanilang mga leader. Ngayon, ano naman ang gusto ng United Nations na gawin ng Pilipinas? Ang sabi ng United Nations sa Statement 79 sa baba, I recall the responsibility of the government to ensure adherence to the principles of the international humanitarian and human rights law by all forces under its command, including the military, police, and auxiliary forces. Ano ibig sabihin ng United Nations dito? Gusto ng United Nations na magkaroon pa rin ng responsibilidad ang gobyerno ng Pilipinas na ang kanilang mga auxiliary forces ay mag-impose pa rin ng mga prinsipyo para sa humanitarian and human rights law. Ano ibig sabihin ng auxiliary force? Yung government branches ay laging mangingialam. Para saan? Para sa humanitarian activities. Ano pang gusto ng United Nations? Sa Statement 77 tungkol sa recommendations to the government of the Philippines, I welcome the support of the government in relation to the implementation of the United Nations Moro Islamic Liberation Front Action Plan. Ano ibig sabihin? Inatasan mismo ng United Nations na ang government ng Pilipinas ang mag-impose ng napagkasunduang batas, recognition ng international law doon sa MILF. Ibig sabihin, i-honor nila ang Philippine government. Tuloy natin kasi kulang sa kaalaman si Sakaging eh. Kaya nga, binalak ng mga kapatid natin, kahit si Duterte at yung mga kasamahan niya, ay talagang binalak nila na ibukod ng Mindanao. Kasi kayang-kaya nilang maging mayaman na katulad sa Dubai. Kasi nandiyan dyan lahat. Alam naman po natin yan. Tingnan nyo. Yung mga natural resources po yan, wala po dito sa Luzon. Nandiyan dyan po yan sa Mindanao. Visayas, Mindanao, nandyan. Ano daw? Binalak daw ni Digong na ihiwalay ang Mindanao kasi pwede daw gawing mayaman ng Mindanao katulad ng Dubai. Babalak ng ni Digong pero hindi nangyari yon. Bakit? Kasi bawal yun sa batas. Hindi pwede yon. Yun ay nasa Republic Act number 11054 na ang Mindanao ay hindi pwedeng hiwalay na state. Kahit Bangsamoro pa yan, hindi pwede. Kaya wag kang puro digong, yung batas ang alamin mo. Tuloy pa natin ang kawalang alam ni Mr. Sakaging. Nalaman ngayon na ang mga Islamikong bansa, mayaman pala. At yung kayamanan nila, yun pala ang kailangan natin sa buong mundo. Kailangan natin dito. Bakit tayo nagkakaroon ng crisis ngayon? Dahil ngayon sa kayamanan ng mga kamusliman. O ayan, another lawlaw na takbo ng pag-iisip na naman. Ang mga Islamikong bansa daw ay mayaman. Alin? Tulad ng Pakistan, tulad ng Afghanistan, ng Palestine. Alin doon? Mga Islamic na mga bansa na yon na walang tulong ng mga Christian influenced countries ay hindi kayang lumago at naghirap sa kanilang sarili. Meron ba yung sinasabi mong Muslim countries na mayaman? At saka pinagkukuhanan ng Pilipinas ng oil sa Middle East ay hindi naman galing sa Muslim-founded knowledge, kundi galing sa non-Muslim founded knowledge. In fact, galing sa Christian. Kasi isa sa mga pioneers ng oil company na tumulong sa Dubai para magkaroon ng oil industry ang United Arab Emirates at ang Saudi Arabia ay impluwensyado ng American-based oil company na kilala sa tawag na ConocoPhillips o company. At isa sa mga pioneers ng Conoco Oil Company na tumulong sa Middle East na magkaroon ng oil industry ay devout Christian. Tapos ipagmamayabang mo pang kulto mo na wala namang ginawa. Kaya Islam is false. Hindi Muslim ang solusyon sa lahat ng problema ng Pilipinas. Ang solusyon, takot sa tunay na Diyos.